Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS pension, makinig po kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong Disyembre bago matapos ang taon. Nakita ko na maraming seniors ang naguguluhan tungkol sa kanilang pensyon at ayokong may maiwan sa ating mga kababayan na hindi alam ang mga pagbabagong ito. Alam ko po na mahirap na ang buhay ngayon, tumaas na ang presyo ng bigas, ng gamot, ng kuryente at kung ano-ano pa, kaya bawat piso na dapat nating matanggap ay napakahalaga. Ang totoo po, may mga seniors na nawalan ng pera dahil hindi nila alam ang mga bagong patakaran ng SSS at ang iba naman ay hindi nakakatanggap ng buong halaga na dapat sa kanila. Kaya naman ngayong araw na ito, uupo tayo para usapang mabuti. Parang magkaibigan lang tayong nag-uusap sa mesa ng kusina at ipapaintindi ko sa inyo ng malinaw kung ano ang mga pagbabago sa SSS ngayong Disyembre, magkano ang matatanggap ninyo, kailan babayaran, at paano ninyo masusulit ang bawat piso ng inyong pensyon para sa inyong pamilya at sa inyong kinabukasan. Hindi ko kayo bibiguin, pag-uusapan natin lahat ng detalye mula simula hanggang wakas, at pagkatapos nito, sigurado akong alam na ninyo kung paano protektahan ang inyong pera at paano makakuha ng lahat ng benepisyo na karapat-dapat sa inyo. Kaya nga mga kaibigan, ang unang bagay na kailangan nating pag-usapan ay ang tungkol sa 13th month pension na ibinigay na ng SSS ngayong Disyembre. Alam ba ninyo na maagang ibinigay na ng SSS ang inyong 13th month pension ngayong taon? Hindi na kayo naghintay hanggang sa bandang huli ng Disyembre dahil binigay na nila ito noong Nobyembre pa? Ang SSS ay naglabas ng mahigit 32 bilyong piso para sa 3.6 na milyong pensioners at ito ay kanilang ginawa bilang regalo ng Pasko at tulong din sa mga nasalanta ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas nitong nakaraang mga buwan. Kung ang inyong date of contingency ay mula unang araw hanggang ika-15 ng buwan, nakatanggap na kayo ng inyong 13th month pension noong Nobyembre 29, 2024. Kung naman ang inyong date of contingency ay mula ika-16 hanggang ika-31 ng buwan, nakatanggap na rin kayo noong Disyembre 4, 2024. Ngayon, ang tanong ng marami, ano ba talaga ang 13th month pension na ito at magkano ang halaga? Ang 13th month pension ay katumbas ng inyong regular na monthly pension. Halimbawa, kung ang inyong regular na pensyon ay 3,000 piso kada buwan, ang inyong 13th month pension ay 3,000 piso din. Kung 5,000 naman ang inyong monthly pension, 5,000 din ang inyong 13th month pension. Ang maganda dito, ito ay extra payment na ibinibigay ng SSS tuwing Disyembre simula pa noong 1988, kaya ito ay 36 na taon ng tradisyon ng SSS na nagpapakita ng pagpapahalaga sa lahat ng retirees na nag-ambag sa Pilipinas sa buong buhay nila. Pero, mga kaibigan, may mga importanteng detalye pa na kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong pensyon. Una, ang mga retirement at survivor pensioners ay tumatanggap ng 13th month pension na katumbas ng kanilang regular monthly pension, pero ang mga total disability pensioners ay tumatanggap ng 13th month pension na katumbas ng kanilang monthly pension, pero hindi kasama ang medical allowance. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay may total disability pension at ang inyong monthly pension ay 5,000 piso kasama na ang medical allowance na 500 piso, ang inyong 13th month pension ay 4,500 piso lang dahil hindi kasama ang medical allowance. Mahalaga rin na malaman ninyo na ang mga dependent children ng mga pensioners ay entitled din sa 13th month pension at ang mga partial disability pensioners ay makakakuha rin nito kung ang kanilang pension duration ay hindi bababa sa 12 buwan. Nakita ko na maraming seniors ang hindi alam ito kaya nawalan sila ng pera na dapat sa kanila at ayokong mangyari ito sa inyo kaya pag-usapan natin ng malinaw. Ngayon naman pag-usapan natin ang tungkol sa regular na monthly pension ninyo at kung paano ninyo ito natatanggap. Ang SSS
ay may dalawang pangunahing schedule para sa pagbabayad ng pensyon. Kung ang inyong date of contingency ay nasa unang araw hanggang ika-15 ng buwan, ang inyong pensyon ay credited sa inyong account sa unang araw ng buwan. Kung naman ang inyong date of contingency ay nasa ika-16 hanggang ika-31 ng buwan, ang inyong pension ay credited sa ika-16 ng buwan. Ang date of contingency na ito ay ang petsa kung kailan kayo nag-qualify para sa pension, hindi ang birthday ninyo o ang petsa kung kailan kayo nag-apply. Maraming seniors ang nagkakamali dito kaya mahalagang tignan ninyo ang inyong SSS records para malaman ang totoong date of contingency ninyo. Kung hindi ninyo alam, maaari kayong tumawag sa SSS hotline sa 1455 o bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch para makuha ang impormasyong ito. Ang inyong monthly pension ay direktang inilalagay sa inyong UMID card na may ATM function o sa inyong preferred disbursement account na naka-enroll sa Disbursement Account Enrollment Module o DAM sa may SSS portal. Kung wala kayong UMID card na may ATM or hindi pa kayo nag-enroll ng disbursement account, kailangan ninyong gawin ito ngayon na para sigurado na makatanggap kayo ng inyong pension nang walang problema. May mga pensioners na tumatanggap pa rin ng tseke sa pamamagitan ng Philippine Postal Corporation, pero ito ay mas mabagal kaysa sa direct deposit, kaya kung maaari, mag-enroll na kayo sa electronic payment para mas mabilis at mas sigurado. Pero mga kaibigan, may mas malaking balita pa na kailangan ninyong malaman at ito ay tungkol sa bagong pension reform program na ipapatupad ng SSS simula Setyembre 2025. Ito ay makasaysayang programa dahil ito ang kauna-unahang multi-year pension increase sa 68 taong kasaysayan ng SSS. Ang programang ito ay aprobado na ng Social Security Commission noong Hulyo 11, 2025 at ito ay direkta mula sa utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. at Finance Secretary Ralph Recto. Ang magandang balita, ang lahat ng pensioners na kabilang sa SSS as of August 31, 2025 ay makikinabang sa programang ito at ang pensyon ninyo ay tataas ng malaki sa loob ng 3 taon. Ngayon, magkano ba talaga ang pagtaas na ito at sino ang makikinabang? Kung kayo ay retirement pensioner o disability pensioner, ang inyong pension ay tataas ng 10% tuwing Setyembre mula 2025 hanggang 2027. Kung kayo naman ay death or survivor pensioner, ang inyong pensyon ay tataas ng 5% tuwing Setyembre mula 2025 hanggang 2027. Pagkatapos ng 3 taon, ang mga retirement at disability pensioners ay makakakuha ng humigit kumulang 33% pagtaas sa kanilang pensyon at ang mga death or survivor pensioners ay makakakuha ng 16% pagtaas. Ibig sabihin, kung ang inyong monthly pension ngayon ay 5,000 piso at kayo ay retirement pensioner, pagkatapos ng 3 taon, ang inyong pensyon ay magiging halos 6,600 piso na, isang pagtaas ng 1,625 piso bawat buwan. Yan po ay malaking tulong na, lalo na sa panahon ngayon na ang presyo ng bilihin ay patuloy na tumataas. Ngayon, sigurado ako na may mga nagtanong sa inyo, paano naman ang contribution? Tataas din ba ang babayaran naming? Ang magandang balita, hindi. Walang pagtaas sa contribution para sa pension reform program na ito, hindi tulad ng nangyari noong 2017 kung kailan ang lahat ng pensioners ay binigyan ng additional 1,000 pesos na benefit allowance pero kailangan agad magtaas ng contribution para mabawi ang financial stability ng SSS fund. Ngayong beses, ang programa ay actuarially sound, ibig sabihin pinag-aralan ng mga dalubhasa at sigurado silang hindi ito makakaapekto ng masama sa SSS Fund. Ayon sa SSS Chief Actuary,
Ang programa ay magpapababa lang ng fund life ng SSS mula 2,053 hanggang 2,049, pero ito ay manageable at mababawi rin dahil sa mas malakas na cash flows mula sa nakaraang contribution rate increases na natapos na noong Enero 2025 at dahil din sa improved collection efforts ng SSS. Ang SSS ay nangako na ibabalik nila ang fund life pabalik sa 2,053 sa pamamagitan ng coverage expansion at mas efficient na collection. Ang programa na ito ay makikinabang sa mahigit 3.8 milyong pensioners, kasama ang 2.6 na milyong retirement at disability pensioners at 1.2 milyong survivor pensioners, at ito ay mag-i-inject ng humigit kumulang 72.8 bilyong piso sa ekonomiya ng Pilipinas mula 2025 hanggang 2027. Yan po ay sobrang laking tulong hindi lang sa mga pensioners pero sa buong bansa. Pero mga kaibigan, habang napakaganda ng mga balitang ito, may mga bagay din na kailangan ninyong bantayan para hindi kayo mawalan ng pera. Una sa lahat, ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP program. Simula noong Marso 2024, ang lahat ng retirement pensioners na nakatira sa Pilipinas at 80 taong gulang pataas ay kailangang sumunod sa ACOP program. Ang ibig sabihin, kailangan ninyong mag-submit ng ACOP form tuwing taon para kumpirmahin na kayo ay buhay pa at qualified pa rin na makatanggap ng pensyon. Kung hindi kayo sumunod sa ACOP sa tamang schedule, ang inyong monthly pension ay isususpinde. Maraming seniors ang nawawalan ng pensyon dahil hindi nila alam ang patakaran na ito o nakakalimutan nilang mag-submit ng form. Ang SSS ay nag-review ngayon ng guidelines para gawing mas madali para sa mga seniors na sumunod, kasama na ang pag-authorize ng additional means para sa ACOP compliance at pagkakaroon ng home visits para sa mga seniors na nahihirapang pumunta sa SSS office. Pero hanggang sa makapaglabas ng bagong guidelines, kailangan pa rin ninyong sumunod sa kasalukuyang patakaran. Kaya kung kayo ay 80 taong gulang pataas, siguraduhin na nag-download kayo ng tamang ACOP form mula sa SSS website o kumuha ng kopya sa SSS branch, punan ito ng tama at isubmit sa SSS. May 3 uri ng ACOP form depende sa inyong sitwasyon, kaya siguruhin kumuha ng tamang form. At tandaan, failure to comply ay magresulta sa suspension ng inyong pensyon at mahirap na proseso ang pag-restore nito. Kapag nasuspend na kaya iwasan na lang ang problema at sumunod agad. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa mga loan programs ng SSS na maaari ninyong pakinabangan. Meron ang SSS ng mga loan programs tulad ng salary loan at calamity loan at ang magandang balita, ang interest rate ng mga loan programs na ito ay babaan sa 2025. Kasalukuyan, ang interest rate ay 10% per annum. Pero dahil sa magandang performance ng investment portfolio ng SSS na may annualized return on investment mula 5.8 hanggang 6.6% mula 2021 hanggang 2024, ang SSS ay plano na bawasan ang interest rate para mas maraming pera ang makukuha ng mga members sa kanilang loan applications. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga seniors na kailangan ng pera para sa emergency o para sa mga gastusin na hindi inaasahan. Ang Calamity Loan Program ay napakahalaga lalo na sa mga nakatira sa mga lugar na palaging tinatamaan ng bagyo o iba pang sakuna. Ngayong taon, ang SSS ay nag-offer ng Calamity Loan para sa mga nasalanta ng tropical cyclones Christine, Marce, Nika, Ophel at Pepito. At ang application ay tinanggap hanggang Disyembre 11, 2024. Kung kayo ay apektado ng mga bagyo na ito, maaari pa kayong mag-apply para sa calamity loan sa pinakamalapit na SSS branch. Bukod dito, ang mga pensioners na apektado ng mga bagyo na ito ay maaari ring mag-apply para sa 3-month advance pension hanggang Disyembre 21, 2024. Ito ay malaking tulong para sa mga seniors na kailangan ng immediate cash para sa pag-rebuild ng kanilang buhay pagkatapos ng sakuna. Meron ding ibang programa ng SSS na dapat ninyong malaman.
Ang DSWD ay nag-aalok din ng Social Pension Program para sa indigent senior citizens at ang program na ito ay iba sa SSS Pension. Ang social pension ng DSWD ay nag-aalok ng 1,000 piso bawat buwan para sa mga indigent senior citizens na 60 taong gulang pataas, frail at sickly, at walang pension mula sa government sources tulad ng GSIS, PVAO, SSS, o private insurance companies. Dapat din silang walang regular na income o support mula sa pamilya o kamag-anak. Ngayong 2024, ang budget para sa program na ito ay doble ng nakaraang taon mula 25.30 bilyong piso noong 2023 hanggang 49.8 bilyong piso noong 2024 bilyong piso ngayong 2024 at ito ay saklaw ng mahigit 4 na milyong indigent senior citizens sa buong bansa. Kung kayo ay qualified para sa program na ito, maaari kayong mag-apply sa DSWD para makakuha ng additional income bukod sa inyong SSS pension basta siguruhin kayo ay qualified at sumusunod sa requirements. Maraming seniors ang hindi alam ang program na ito, kaya hindi sila nakakakuha ng tulong na dapat sa kanila. Kaya kung alam ninyo ang mga kamag-anak o kaibigan na qualified, ipaalala ninyo sa kanila na mag-apply. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang mga tips para masulit ninyo ang inyong pensyon at para hindi kayo mawalan ng pera. Una, siguraduhing alam ninyo ang lahat ng benefits na karapat-dapat sa inyo. Bukod sa monthly pension at 13th month pension, may mga benefits din para sa dependent children, may pension loan program, may calamity loan, at iba pa. Basahin ninyo ang mga circulars ng SSS or bisitahin ang SSS website regularly para updated kayo sa mga bagong programa at benefits. Pangalawa, mag-enroll kayo sa electronic payment system. Mas mabilis at mas sigurado ang direct deposit kaysa sa cheque at hindi kayo mag-aalala na mawawala o mahuhuli ang inyong bayad. Pangatlo, bantayan ninyo ang inyong accounts regularly. Tukuyin kung ang inyong pension ay natatanggap ng tama at sa tamang halaga. Kung may discrepancy, agad kayong magreklamo sa SSS para maayos ito. Pang-apat, sumunod sa lahat ng requirements tulad ng ACOP para hindi masuspend ang inyong pensyon. Pang-lima, kung kailangan ninyo ng tulong o may mga tanong kayo, huwag kayong mahiyang lumapit sa SSS. Tumawag sa SSS hotline sa 1455 o bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch. Ang mga empleyado ng SSS ay nandoon para tulungan kayo, kaya samantalahin ninyo ang serbisyong ito. Pang-anim, mag-ingat sa mga scammers na nangangako ng mataas na pension increase o bonus na hindi totoo. May mga fake news at fake promotional materials na kumakalat sa social media na nangangako ng 5,000 piso na pension increase o bonus, pero ang totoo, walang ganyang announcement ang SSS. Laging mag-verify sa official SSS website or official SSS social media channels bago maniwala sa anumang balita tungkol sa SSS. At sa huli, mahalaga na mag-plan kayo para sa inyong financial future. Ang pensyon ninyo ay tumutulong sa inyong pang-araw-araw na gastusin, pero dapat din kayong mag-ipon para sa emergency o para sa mga gastusin na hindi inaasahan. Kung mayroon kayong investment or savings account, bantayan ninyo ito at siguruhing ito ay lumalaki. Kung wala pa kayong emergency fund, subukang mag-ipon kahit kaunti lang bawat buwan. Pwede ring mag-invest kayo sa mga insurance plans or investment instruments na appropriate para sa inyong edad at risk tolerance. Ang SSS ay nag-aalok din ng Workers Investment and Savings Program o WISP Plus na pwedeng pakinabangan ninyo para sa additional retirement savings. Pero lagi ninyong tandaan, huwag kayong mag-invest sa mga bagay na hindi ninyo naiintindihan o sa mga scams na nangangako ng sobrang taas na returns. Magtanong kayo sa mga financial advisor o sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo bago mag-invest ng malaking halaga. At sa lahat ng bagay, mag-budget kayo ng maayos. Alam ko na mahirap ang buhay ngayon at ang presyo ng lahat ay tumaas na, pero kung mag-budget kayo ng maayos at bantayan ninyo ang inyong gastusin, kaya ninyong makaraos at mabuhay ng komportable kahit sa pensyon lang.
Kaya mga kaibigan, yan po ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa SSS Pensyon ngayong Disyembre at sa mga susunod na taon. Tandaan ninyo, ang SSS ay nandyan para sa inyo at ang pensyon ninyo ay resulta ng inyong hard work at ng inyong mga contribution sa loob ng maraming taon. Karapat-dapat kayo sa lahat ng benefits na inaalok ng SSS, kaya siguraduhing alam ninyo ang lahat ng ito at ginagamit ninyo ang lahat ng opportunities na available para sa inyo. Sumunod sa lahat ng requirements, bantayan ang inyong accounts at huwag kayong mahiyang magtanong kung may hindi kayo maintindihan. Ikaw ay senior citizen, respetado ka, at karapat-dapat ka sa lahat ng tulong at suporta mula sa gobyerno at mula sa SSS. Ipagmalaki ninyo ang inyong karapatan bilang senior at samantalahin ang lahat ng benefits na para sa inyo. Sana nakatulong ang video na ito at sana ay mas malinaw na sa inyo ang lahat ng detalye tungkol sa inyong pensyon. Mag-ingat palagi, alagaan ang inyong kalusugan, at sana ay magkaroon kayo ng masaganang Pasko at masayang bagong taon kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli, ingat kayo palagi mga kaibigan.